araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng maagang naging ina at ang mga pinagdaanan niyang pagsubok. Siya si Era. Sa edad na 16, isa na akong ganap na ina. Hindi ko pa natatapos ang high school. Kinailangan ko nang simulan ang panibagong kabanata ng aking buhay. Hindi ako handa, lalo na sa mga panghuhusga at pananamantala ng mga tao sa aking paligid. Sa edad na 16, nabuksan ang aking mga mata kung gaano kahirap mabuhay sa mundo. Umiiyak eh. Bakit ka ba iyak ng iyak? Pinapadede naman kita. Busog na busog ka na nga, Tahan na, please. Naku, paano na ba ito tatahan? Baby, sige na, tahan na. Ano bang gusto mong gawin ni Mama, ha? Huwag ka na kasi umiyak. Tingnan mo, namamula ka na. Baby! Pa! Pa, si baby hindi tumitigil sa pag-iyak eh. Ano po bang gagawin ko dito? Tingin nga. Akin na. Akong kakarga. Hirap-hirap naman yung patahanin eh. Bakit ba umiiyak ang baby namin, ha? Puno ba ang diaper nito? Kapapalit ko lang po niyan. Tingnan nga. Nako naman pala eh. Yan tinan mo. Ang daming rashes sa puwet, Sa diaper yata ito eh. Ha? Nasaan pa? Yan bakit di yan ba? Ano? Oh. Ano gagawin natin? Unang-una, huminto ka muna, ha? Huwag ka magpanik. Kasi naman hindi ko na alam mga gagawin ko pa. Kaya, sinasabi ko sa'yo kung anong gagawin mo, ha? Tumigil ka muna dyan sa kaiyak. Tapos magbihis ka dahil dadali natin sa clinic si baby. Oo po. Sige po. Dito lang sana ang lola mo, baby. Oo. Sana may katulong kami sa pag-aalaga sa'yo. Pa, kakain na tayo. Kuya. Ay, kabayo. Ano ka ba naman, Era? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot yan at saka ayusin mo nga itsura mo. Kahit magsukulay ng buhok, hindi mo magawa. Akala ko may aswang na nakapasok sa bahay natin. Nakaputi ka pang damit. Antok na ako eh. Pero hindi ako makatulog. Kumusta na ba si baby? Ayun, nakakatulog na ng maayos kasi gumaling na yung rashes. Kaso ko naman itong pagod na pagod. Sa sobrang pagod, di na ako makatulog. Kumain ka na muna. Yung wala akong gana. Ano ka ba? Susumbong kita kay Mama. Ay, tumawag ba si Mama? Kapag tumawag siya, sabihin mo umuwi na lang siya dito sa atin. Kasi pareho lang naman eh. Nag-aalaga siya ng bata doon sa Saudi. Pero doon may sweldo. E di si Papa na lang magpapasahod sa kanya. Kung ano-anong naiisip mo. Mabuti pa, sabayan mo na akong kumain. Lumabas yata si Papa eh. Huwag mo akong gagayahin, kuya, ha? Huwag kang magiging mapusok. Magtapos ka muna ng pag-aaral bago ka makipagrelasyon. Kasi ang hirap-hirap maging magulang. Promise. Pero, sakaling may mabuntis ka, wag mong gagayahin ng tatay ng anak ko. Panindigan mo ang iyong mag-ina, ha? Era, sinapian ka ba ni Mama? Hindi ako makapaniwalang sa'yo ko yun narinig. Hindi nga
nga. Seryoso ako, kuya. Kaya makinig ka sa akin. Jenny! Oy, Ella! Kumusta? Okay naman ako. Eto, kagagaling ko lang school. Finals namin ngayon eh. Mahirap ba yung exam? Oo. Pero nag-review naman ako kaya confident ako kanina. Uy, bakit nandito kayo sa labas ng baby mo? Kinakausap ka niya, oh. Ay, oo nga. Hi, baby! Ang cute-cute naman ng baby niyo. Appear. Hindi pa yan marunong mag-appear. Ha? 3 buwan pa lang yan, eh. Ay, ganun ba? Jenny, may itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Si Marky, pumapasok ba? Oo. Kumusta siya? Okay naman siya. Dati lang. May bago na bang girlfriend? Wala naman ako nakikitang kasama niyo. Ah, okay. Bakit? Maasa ka pa magkakabalikan kayo? Eh di ba ayaw sa'yo ng mama niya? Pwede mo bang mahingi ang number niya? Nagpalit yata siya ng number eh. Pwede ba, Jenny? Pare, Hoy, kumusta? Eto, okay lang. Hoy, ikaw pala ang yayo nitong apo mo, ano? Oo. Pag wala akong ginagawa, ako ang nagbabantay. Hoy, advice ko lang sa iyo ha, pare. Mare, Bantayan mo rin yung anak mo. ano? Eh kasi baka mamaya niyan. Wika nga ng mga matatanda. Hindi pa nga lumilinaw ang ihe, tumitihaya na naman. Baka sa susunod na taon, may pangalawa ka ng apo. Mare, nakakalimutan mo yata ang anak ko tinutukoy mo. Huwag kang basta-basta nagsasalita ng ganyan. Pare, sandali. Patapusin mo kasi ako. Anong tatapusin mo? Galing kasi ako doon sa may labasan. Oh. Eh nakita ko yung bunso mo. Kausap yung tatay niyan. Eh di ba ang tatay niyan yung anak ni Maring Corazon. Mare, Oh, salamat sa pag-aalala, ha? Mare, baka hindi kita matansya. Tumuloy ka na sa bahay niyo at baka hinahanap ka na ni pare. eh, sinabi ko lang naman sa iyo yun, pare. Ba? Para alam mo. Masama ba ka loob mo? Hindi. Eh mukhang iba rin talaga yung bunso mong yun eh. Eh, palibasa ay bata pa, kaya mapusok. Mare, Ayun ang mga anak ko. Abay, sinabihan ko sila. Huwag na huwag silang gagaya kay Era. Aba. Ay talagang palalayasin ko mga yon. totoo bang nakipagkita ka sa tatay ng anak mo, Era? Pa, Ano ba? Sumunod ka! kanina lang naman po eh. Bakit ka nakipagkita sa kanya? Ha? Kasi humingi po sana ako ng pambili ng diaper ni Babe. Po, Bakit ka hihingi sa kanya? Ha? kaysa naman ginagastos lang niya sa internet shop yung baon niya. O edi, ipambili na lang ni Baby ng diaper. Era naman. Hindi naman nagkukulang ang mama mo sa pagpapadala sa'yo, di ba? Bakit kailangan mo pang mamalimos sa estudyanteng yun? Unfair naman kasi pa. Kung ako lang ang nahihirapang mag-alaga kay Baby, dapat mang problema rin siya. Oh, Hindi naman ako nakipagkita sa kanya para makipagbalikan eh. Kung yan ang iniisip niyo. Hoy, sandali. Hindi pa ako tapos. Magpapadede pa po ako kay Baby. Oh, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pa, kung babalik na si Era sa pag-aaral, eh sino mag-aalaga kay baby? Gusto mo, ikaw. Basta may sweldo. Hindi ko nga marunong magtupi ng mga damit ko, kuya eh. Ay,
Kaya ko naman magpatulong ng bata. Hindi. May kinuha na akong yaya. Wow, sosyal May yaya Ngayon lang naman, kuya eh. Gusto ko rin talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kapag hindi ko na ituloy ang pag-aaral ko ngayon, baka hindi na ako makapagtapos. Basta yun, ha? Alam mo na kung ano ang naging pagkakamali mo noon. Kaya wag mo lang uulitin yun. Opo, pa. Pangako. Ikaw bang transferee? Opo, sir. Ako, advisor mo. Ah. Balita ko may anak ka na. Opo. Bakit gusto mo mag-aaral uli? Para po mabigyan ko ng maayos na kinabukasan ng anak ko. Oh, Ay, bakit po kaya tumatawa, sir? kung sumagot ka, akala mo kandidata ka sa Miss Universe. Totoo naman po yung sinabi ko, sir. Okay. At siya nga pala, Hinawakan niya ang palit. huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Opo. Kayo pa ba ng ama ng anak mo? Hindi na po. Hindi mo siya namimiss? Po? Pag namimiss mo siya, magsabi ka lang, ha? Bitiwan niyo po ang kamay ko, sir. Bakit? Gusto ko lang namang ipaalam sa'yo. Sincere ako. Napakabastos niyo! Isusumbo ko kayo kay Papa! Tana, kinausap na ni Papa yung management ng school nyo. Tatanggal yung teacher na yun. Kuya, dahil ba maaga ako nabuntis? Akala ba ng mga tao, puro ko lang di alangan nasa isip ko? Akala ba nila, gusto ko yung nangyari sa akin? Pinagsisisihan ko nga yung nangyari sa akin eh. Pinagsisisihan ko na naging mapusok ako. Alam ko mali yung nagawa ko noon. Kaya nga gusto ko sana magsimula ulit. Para kahit mala sa anak ko. Kasi wala naman ako magawa eh. May anak na ako. Hindi ko na maibabalik yung panahon. Pero bakit parang ang tingin sa akin ng mga tao? Isip bata na pwede lang utuin ang ganun-ganun na lang. Tumaka ng sabi. Hayaan mo na ibang tao. Hindi naman mahalagang iniisip at sinasabi nila tungkol sa'yo. Ang mahalaga yung sinasabi namin. Naniniwala kami ni na Papa at Mama na may magandang bukas na naghihintay sa'yo. Kaya huwag mo nang pakinggan yung sinasabi ng ibang tao. Naintindihan mo ba ako? Ha? Ang hirap-hirap pala ng ganito. Oo, Kuya. mahirap. Mahirap talaga. Pero malalagpasan mo rin ito. Narito kami para sa'yo, Era. Ikaw, naniniwala ka ba na malalagpasan mo ito? Naniniwala ka ba na may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo? Ha? Oo, Kuya. Ganun naman pala eh. Kaya huwag ka nang umiyak. Ipakita mo sa kanila na kaya mong bumangon at magpatuloy muli. Ganun nga ang ginawa ko. Bumangon ako at nagpatuloy sa kabila ng mga panghuhusgang natanggap ko sa iba't ibang tao. At ngayon, graduating na ako sa kolehiyo. Tandaan po natin, our mistakes do not define us. Kung nagkamali tayo minsan, matuto tayo sa pagkakamaling yon at magsimulang muli.
Ako po si Era. At ito ang aking buhay. Kung nadapa ka minsan, bumangon ka ng ilang ulit at huwag na huwag kang matatakot na magsimulang muli. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, June Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Era. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong mangibang bayan. Tiniis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala lamang. At darating ang panahon, magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit, nagkamali ako. Oh, nalabang ko ng lahat ang kurtina mo rin. Oh, Pati mga bedsheet at seat cover. Yung punda, pati kumot. salamat, Honay. Pasensya na kayo, ha. Kayo pa naglaban ng mga yan. Ayos lang, basta para sa manugang ko masipag, mabait at responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong o wala. Basta ang mahalaga makauwi siya. Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho doon sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap, kailangan magsakripisyo. Naku, dapat nagbe-beauty rest ka na, Mare. Sorry naman, paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami naming inaasikaso. Para kapag dumating siya, areglado na. Kailan ba ang dating ni Pare nang may pagluto ko man lang? Bukas makalawa na dito na yun. Ay sige, dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo! Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay Pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pauutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta ha, bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso nyo. Uy, ano ka ba? Ay, Ito bakit? talaga. Okay ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa. Ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, naku, nakakapagod. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na maghanda. Anong pa ba? Anong huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na kaya yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos nito magtitipid na tayo. Marami tayong paglalaanan ng pera. Ayoko magtrabaho ka sa barko habang buhay, Pakiramdam ko kasi kapag malayo ka, parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak na matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo.
Hayaan mo. Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kararating mo lang ano. Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Ay, naku, Arthur. Salamat dito, ha? Wala pong anuman, Nay. Para sa inyo talaga yan dahil sa pagtulong nyo kay Maureen na alagaan ang mga anak namin. Obligasyon ko yon bilang lola. At saka isa pa, kasiyahan ko na yung alagaan yung dalawa yung chikiting. Nay, bukas may bibilhin kaming lupa. Ah, Tsaka ako nga pala, Nay. Plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Nang sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakitaan na kami ni Maureen. ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat, alam ko, napakahirap. Ay, nako. Yun nga rin pong iniisip namin. Tignan mo nga at parang hinihipan ng araw, ano ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit. Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Arthur, mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na't wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. O sige, mga bata ha, huwag mo pababayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis uli. Pagsasama-sama na tayo. Oh, kumusta kayo? Arthur! May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Pare Ramon, pare! Oh, bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis! Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang bunso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibinyagin na tayo. Oh, mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ko na lang uli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko eh. Basta't ang gusto ko, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa yung isa dyan. Parang kailan lang. Ngayon pauwi na naman. Excited na nga ako, pare. Talaga bang hindi ka nasasampa uli? Hindi na, paring Ramon. Ako, pare. Dami pa kasing utang si Mrs. Hayaan mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ako, pare, magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Siya nga pala. Nanganak na ba ang misis mo? Oo, 2 buwan ang anak ko. Kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Bakit kaya? Si nanay yun. Teka, bakit may mobile ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ito? Bawal pong pumasok, Ang oh. bahay ko yan. Teka, kayo ba ang asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit to? Nay, ano nangyari? Arthur! Nay, ano nangyari? Ang asawa mo, di ba, Marin? Ano nga ho nangyari sa kanya?
Nay, ano nangyari? Pinatay ko ang asawa niyo, sir. Ano? Anong pinatay? Sa initial investigation namin, robbery ang motibo. Dahil may mga nawawala raw na gamit, sabi ng inyong inay. Mukhang nakilala ng misis niyo ang magnanakaw, kaya pinatay siya. Hindi! Hindi! Akala ko, magsasama na tayo araw-araw kapag nakababa na ako ng barko. Bakit narinan ka? Bakit sa kabawang kita maabutan? Paano na ang mga pangarap natin? Paano na? Arthur! Nay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Nay, Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Arthur. napakabuting asawa ni Maureen. Bakit kailangan mamatay siya sa ganitong paraan, Nay? Wala na tayong magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhula kung sino man na may kagagawa nito. Pagpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kailangan ko maglasing din. Kundi, hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mong malagpasan ng pagsubok na ito. Ako, May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo nyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. sasabi mo yan dahil hindi ikaw ang narito sa kalagayan mo. Nako, pinapayuhan lang kita, pare. Ang dami-dami na yung pangarap ng mag-asawa. Papabinyag kami sa anak namin nang umuwi ako, pero ang inabutan ko, isang bahay na diniligan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, Ay, paano kung magagawang tanggapin yun? Paano? Ang daming kalat ang bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Naglasing na naman to paggabi. Teka, inisingin ko. Arthur. Arthur. Nanay, ano pala? Anong oras na? Tulog ka pa rin. Dito pala kayo, Nay. Ang dumi ng bahay at ang baho. Pasensya na ho kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Nay, Arthur, kahit magbukbuk ka na magbukbuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At ang tatlo niyong mga anak, may dahilan pa para mabuhay, Arthur. Kung nakikita ka ngayon ni Maureen, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mong piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niyo ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. At isa pa, ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ng mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang desidido kang umalis uli. Baka madali ho akong makalimot
pag nasa malayo ako. Ikaw ang bahala, Arthur. Basta ako, gaya ng dati. Naririto pa rin ako para suportahan ka. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin ko ang lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin ang mga pangarap namin. Di sa hinagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aming pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay, buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon ang mahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit kung hindi niya man sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, tiyak na sasapitin niya ang ipapataw sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako po si Arthur at ito ang aking buhay. Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Makaragsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang padre de pamilya na kinukutya at minamaliit dahil sa kanyang kakaibang itsura. Siya ay si Henry. Dwarfism. Ito raw ang tawag sa aking kondisyon. Nasa 40 anyos na ako pero ang tangkad ko parang sa 7 anyos na bata lang. Sa kabila nito, masaya ako dahil nagkaroon ako ng asawa at anak na sa kabutihan palad, hindi nagmana sa akin. Kenneth, samahan mo muna ako sa tindahan namin, ha? Dadaan ako doon para humingi ng baon kay Mama para bukas. Bakit hindi mo na lang siya hintayin sa bahay niyo? Hindi siya uuwi ngayon eh. Kasi maaga siya magbubukas ng tindahan bukas. Tuwing Biyernes, marami namimili ng maaga eh. Tapos may mga magde-deliver pa ng mga gulay. Ganun ba? Oo. Ay, siya nga pala. Recognition na natin bukas. Sino nga attend sa'yo? Si Mama. Ikaw. Si Mama, syempre. Ano nga naman si Papa? Sa makabilang bahay na yun. Teka, ang mama mo lang nga attend sa'yo? Paano papa mo? Ayoko siyang umattend. Bakit? Basta. Niiya ka ba? Na makita ng mga classmates natin ang papa mo? Nako, kung naroon ka sana, Henry, nakita mo sana kung gaano pinapalakpakan ng mga tao itong anak natin. Paborito raw siya ng mga teachers kasi mabait na, masipag pa mag-aral. O, diba, Kenneth? Hindi naman po. Pahambol ka pa dyan eh. Alam mo, anak, mapalad kami sa'yo ng papa mo. Kasi kahit nag-iisa ka lang naming anak, palaging kaligayahan ang inuuwi mo rito sa bahay natin. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ano bang gusto mong regalo kapalit nitong medalya mong Kenneth? Wala pa.
Hindi naman po ako nagsisikap mag-aral para makakuha ng reward sa inyo ni Mama. Magsabi ka lang. Kahit ano, ibigay namin sa'yo ng mama mo. Oo nga, anak. Kahit mamahalin pa yan, pagsisikapan namin niyang ibigay sa'yo ng papa mo. Nag-iisa ka lang naming anak, kaya gusto namin maibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo at lahat ng gusto mo. Hendan, pagbilan mo nga ako ng pakwan. Nako, ang isang pakwan ay halos 3 kilo. Ang bigat niyan, Henry, ha? Kaya mo ba itong bitbitin? Mukhang malaki pa sa ulo mo itong pakwan na ito, eh. Problema ko na yan. Kaya ko man o hindi bitbitin ng pakwan. Ang mahalaga, kaya kong bayaran. Sa bagay. 150 yan. Ito. Nako, 500. Wala ka bang barya dyan? Gusto mo tipipisong 150? Mukhang nagpapabarya ka lang kasi. May panukli ka ba o wala? Kasi kung wala, sa iba na lang ako bibili. Buwan naman kasi yung benta ng pakwan na yan. Ayoko sanang ipagbili sa'yo dahil malas daw kapag may kapansanan ng bumibili. Baka mamaya niyan hindi na maibenta ang iba. Ganun ba? Oo. Naniniwala ka pa pala sa mga ganyang pamahiin. Sige. Akin na 500 ko. Ito pakwan mo. Makabenta ka pa sana ng marami. Ayan. Sa iba ka na lang bumili. Huwag dito sa tindahan ko. Ang mga tao nga naman. Kenneth. Ba't andito ka sa tabi ng tolda ni Enya? Kanina ka ba dyan? Hindi po. Kararating ko lang po. Tapos nakita ko kayo. Tara. Samahan mo akong bumili ng pakwan. Ako na lang pong bibili pa. Akin na pong pambili. Sige. Ito. Sa bahay niyo na lang po ako hintayin. Uy, Kenneth, bakit kanina ka pa walang imit? Ayaw mo bang makita uli ang tatay mo? Bakit pa? Iniwan niya kami ni na mama. Kaya ayoko sa kanya. Sa tingin mo, kung kasama niyo ngayon ang tatay niyo, ano kaya ang pagkakaiba? Siguro mas magulong buhay namin. Palagi kasi sila nag-aaway ni mama eh. Alam mo, buti ka pa nga eh. Mababait ang mga magulang mo. Tapos ang papa mo masipag. Kahit may kapansanan siya, pero naghahanap buhay siya. O, tignan mo itong suot kong sapatos. O, siya kaya gumawa nito. Bakit ka nagbubuntong hininga? Naiisip ko lang, paano kaya kung hindi unahan si Papa? Paano kaya kung normal ang itsura niya? Ayaw mo ba sa papa mo? Ayaw mo ba na ganyan siya? Kung papipiliin ako, sana normal na lang din ang Papa ko. Kenneth? Kaibigan ko palang Urlano. Kumusta yan, Ray? Lasing ka na naman, Brendo. Hindi. Gusto mo tumagay ka muna. Hala, iniwan na ako ng mga kainuman ko eh. Hindi ka na. Okay. Huwag ka na mag-ingay dito. May iba ako? Tutulog na. Sino ka ba para pakialaman ako? Ha? Gagawin ko ang gusto kong gawin. Sige. Uminom ka ba hanggang sa makakatulog ka na naman sa tabi ng karsada? Huwag mo kong pinagsasabihan dyan, ha? Alam mo, bunganga mo parang bunganga ng asawa ko eh. Kung ano-ano walang kwentang mga salita sila sabi. Brendo. Alam mo kung sino ka. Kung ano ka naman. Tinisingin ka dyan eh. Henry! Ay, Abing. Bitbitin mo na nga itong asawa mo.
Masyadong pakialamero. Brendo, Kaya huwag na siyang sigatan ng araw bukas eh. Isang sipa ko lang dito, tatalbog to na parang bola papunta doon sa bubong niyo eh. Henry, tayo na. Yeah. Bakit ka ba kasi naririto? Maingay kasi. Naiistorbo nga na si Kenneth. Nag-aaral yung bata, hindi makakonsentrate kasi maingay siya. Kahit na. Huwag kang papatol sa mga ganyang lasenggo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isip nun. Paano kung may patalim pala yun, tapos nagdilim ang paningin? Maliit naman ako. Kaya ko lumusot sa gitna ng hita niya. Ay, Baka nga, hindi niya ako maabutan kung hahabulin niya ako kasi susuray-suray na siya. hindi mo ako naiintindihan eh. Oo na. Tama na yan. Hindi ko na uulitin. Mabuti pa, magbihis ka na. Oh, Kenneth, anak. Bakit gising pa po kayo? Wala. Ay, pinag-uusapan lang kami ng papa mo. Ay, istorbo ka ba namin? Ay, kukuha po ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Ako na lang, anak. Doon ka na sa kwarto mo. Dadalhin ko doon yung tubig. Ako na po. Kaya ko naman eh. Sige. Kenneth, ano gusto mo almusal? Maaga po akong alis. Wag na po kayo magabala. Aalis ka na agad? Kenneth? Oh, bakit? Tinatanong ko kung anong gustong almusal. Ayun, tinalikuran ako. Hayaan mo na. Nagmamadali siguro. Madalas kong napapansin na parang iba makitungo sa papa niya si Kenneth. Bakit kaya? Kenneth, samahan mo ulit ako sa tindahan namin, ha? Oo. Hoy! Ay, Ikaw, Kenneth! oh, si Aling Enyang. Ikaw, ha? Bakit to? Ikaw, sabi ng anak ko, ikaw yung nakita niyang nagpagulong ng mga tinda kong pakwan nung isang linggo. Oh, Pinagulong mo raw sa kalsada, nakita ka niya. may ebidensya po ba kayo? Hindi magsisinungaling ang anak ko. Hindi Walang naman. diyan. Adik ko. Ay, ako. Sandali, pabitiwan niyo si Kenneth, Aling Enyang! Adik ko. Ano? Ito buisit na to. Sinayang yung mga tinda kong pakwan. Bakit ito may unano ah? Ay, Kenneth, halika na, tumakbo na tayo, tumakas na tayo. Anong problema mo sa mga tindang pakuha ng biyanan ko, ha? Ha? Ay, Kenneth, huwag mo na siyang titigan na masama. Baka kung ano gawin niya sa'yo. Makatitig ka. Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Ha? Wala. Yan ang napala mo. Pag pinanggigilatan mo pa rin ako, gago ka talaga. Magbubuhat ka ng kamay ang anak ko. Dugo. Ay, Brando! Dugo ang Ay, ulo dugo kayo ko. sa talit. Tatawag ako ng tanod! Tatawag ako ng tanod! Diyos ko, ano bang nangyari sa inyong mag-ama? Ikaw, Henry, bakit mo naman binato ng kahoy si Brendo? Wala ko iba nakita pwedeng ihagis sa kanya rito sa kusina. Lang nakita kong kinukuyog nila si Kenneth. Tumakbo na ako, dali yung kahoy. Ikaw naman, Kenneth, bakit mo ginawa yun kay Enyang, ha? Bakit mo pinagtripan ng mga pakwan niya? Ano? Hayaan mo na muna si Kenneth. Ay, Alam mo pa, pulis ko mag-interrogate. gusto kong malaman kung anong nangyayari sa anak mong ito. Ilang linggo ko nang napapansin na kakaiba ang kinikilos niya eh. Bakit ba, Kenneth, ha? Napoprostrate na kasi ko, ma. Saan? Bakit? Minsan, nagdarasal ako na baka isang araw sana magising ako.
na normal na si Papa, na hindi na siya unano. Bakit? Hindi mo ba tanggap ang papa mo? Kinahihiya mo bang ganyan ang kalagayan niya? Anak, pasensya ka na. Kung pati ikaw nabubuli dahil... Ma, ayoko nabubuli si Papa. Ayoko kinukutsa siya ng mga tao. Pero wala man lang ako magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Kenneth. Masakit para sa akin na makitang minamalit siya ng mga tao. Kasi alam kong nasasaktan din si Papa. Napakabait talaga ng anak ko. Kenneth, anak, hindi mo naman ako kailangang ipagtanggol. Matanda na ako. Sanay na ako sa mga pangungutyang yan. Sapat na sa akin na malamang tanggap mo ako at hindi mo ako kinahihiya. Sapat na sa akin yun, anak. Papa, Huwag mo na uling gagawin yun. Tama ang papa mo. Sapat na sa amin na tanggap mo ang kalagayan niya. Sapat na sa amin na malamang proud ka sa papa mo sa kabila ng kapansanan niya. Kahit maliit akong tao, pakiramdam ko ng mga oras na yon, napakalaki ko. Dahil ramdam ko kung gaano ko kamahal ng aking anak. May nangungutya man sa akin, hindi ako natitinag dahil para sa akin, ang irespeto at ipagmalaki ng nag-iisa kong anak ang higit na mahalaga. Ako si Henry, at ito ang aking buhay. Hindi natin kailangan ng papuri ng buong mundo. Ang mahalaga, mahal tayo ng mga taong pinahahalagahan natin. Mga nagsiganap. Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Henry. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Piar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marinig po ninyo ngayon ang kasaysayan ng isang kasambahay na naging tapat sa kanyang amo. Subalit, muntik mapahamak. Siya ay si Daleng. anyos ako na magsimula magtrabaho ka na Sir Fausto. Ako ang naging yaya ni Noli, ang nag-iisa niyang anak. Hanggang sa makapag-asawa ko at mabiyuda, ay nanatili ako doon. Mabait naman sila pareho ni Ma'am at maayos magpasahod. Kaya lang, hating gabi na. Bakit hindi ka pa matulog? Naninibago po kasi ako dito kina Sir Noni, Nay. Maingay po kasi dito eh. Hindi tulad ng kina Sir Fausto. Sabagay, tama ka, anak. Hindi ko alam. Mahilig na pala makipag-inom ng si Noli. Kahit nga yung tawag niya sa akin, nagbago din eh. Oh? Ano po ibig niyo sabihin ni Nay? Dati, Yaya Daling kung tawagin niya ako. Pero kanina, Daling na lang kung tawagin niya ako. Ay, nagbago nga po. 6 na taon na kasi mula nang bumukod siya sa kanyang daddy at mami. Feeling ko, Nay, mahihirapan tayo dito. Anak,
5 years old lang si Noli na maging yaya niya ako. 23 years na ako sa mga magulang niya. At dahil doon, napagtapos ko ng kolehiyo ang kuya mo. At ikaw na lang ngayon ang pinag-aaral ko. Kaya anumang hirap, matitiis ko yun. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Pag nakatapos na ako, hindi na kayo magtatrabaho pa. Pero ngayon, habang narito tayo, hindi ko po kayo pababayaan mag-isang mahirapan. Tutulungan ko rin po kayo sa mga trabaho ninyo dito. Oh, kumain ka na, Noli. Luto ni Aling Daling ito. Masarap pala siya magluto. Masarap talaga siya magluto, Lulu. Kaso wala akong gana kumain. Oo nga pala. Busog ka nga pala sa batak. Yung bibig mo, marinig ka ni Daling. Pag nalaman ni Daling na bumabatak ako, Oh. iyak magsusumbong yung kay Daddy. Sip-sip niyan sa parents ko eh. Eh kasi pagpakatino ka na, parang wala ka na kinatatakutan pa. Bad trip ako dito kay Daling. Binati pa pag uwi ko ng ating gabi. Sabi pa niya, lasing daw ako. Eh, naman ako lasing. Tumira lang kami ng tropa. Mukhang magiging problema ko nga ang babaeng yun, ah. Hindi. Kailangan makaisip ako ng paraan para mawala siya rito. Kitang-kita ko po, Nay. Humihit-hit ng drugs si Sir Noli habang nasa garden siya. Diyos ko, bata yun. Bakit siya nagkaganon? Eh siguro po, influensya na rin ng barkada. Eh, Nay, alam po kaya yun ni Sir Fausto? Malamang hindi. Dahil ko alam nilang nagdadrug si Noli. Hindi nila tayo ibibigay sa kanya. Noong araw kasi, hiningi ako na isang pinsa ni Sir. Pero hindi niya ako binigay doon dahil nagdodroga daw yun. Eh kung sasabihin niyo kay Sir Fausto yung natuklasan ko, paano naman kung i-deny niya? At kayo pa ang siraan kay Sir Fausto. Eh di kayo pa ang lalabas na masama. Hindi muna tayo magsasalita, anak. Kailangan ako ang makahuli sa kanya. Daling! Daling! Ligo nga rito! Ay, Noli? Bakit? Ano nangyari? Ano ginawa mo sa polo ko? Bakit may mancha? Ha? Paano nagkaroon naman siya yan? Nilabang ko yan ng bukod. Maingat ko rin siya isinampay. Anong maingat? Ito may mancha. Alam mo ba kung gaano kamahal to? Pero hindi ko talaga ginawa ang sinasabi mo. O sige, kung ayaw mo umamin, bahala ka. Pero ikakaltas ko ang halaga ng polong to sa sahod mo. Nay, bakit kayo malungkot? Kalahati lang kasi yung sinahod ko. Dahil nga inawas ni Noli dito yung halaga ng polo niya na minansyahaw ko raw. Sobra naman si Sir Noli. Eh, Nay, kung umalis na lang kaya tayo dito. Ha? Eh kasi halos araw-araw napupuyat kayo. Dahil kayong nag-aasikaso kapag nagiinuman si na Sir Noli. Tapos pinagbintangan pa kayo na sumira ng gamit niya. Pinabayaran pa sa inyo. Pero anak, mahirap maghanap ng amo. Napapayag na magkasama tayo. Saka isa pa, malaki kasi yung pinasasahod sa akin ni na Sir Fausto. Pero paano po kung pagbintangan na naman kayo ni Sir Noli? Ay, hindi na naman siguro mauulit yun. Kumusta naman sa bahay ko, Daling?
Nagiinuman pa ba si Noli? Ay, Juan. Opo, sir eh. Laki ng ho talaga ng ipinagbago ni Sir Noli ngayon. Ba't mo naman nasabi yan? Minsan ho kasi narinig ko nag-aaway ho sila ni Lulu. Oh, At doon, nasabi ni Lulu na ang tama daw ni Sir. Umaasa na lamang sa inyo at hindi na ho nagtatrabaho. ang totoo. Sinabi na yan sa akin ng kaibigan ko na boss niya. Daling, Oh, ganito ha. opo. Patuloy mong subaybayan ang aking anak, ha? At sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari, ha? Sir, Oh, paano kung hindi niya aminin yung mga sinabi ko? Kung baligtarin niya, sir, baka ako pa yung lumabas na masama sa paningin niyo. Dahil siyempre, anak niyo ho siya. Sir, Diyos ko, bakit niyo biglang binuksan ang pinto? Natakot ako. Mabuti naman, hindi mo nakalimutan ang gusto ko itawag mo sa akin. Hindi yung si Daddy lang tinatawag mo, sir. Anong ginawa mo sa kwarto namin? Ha? Ah, Ba't nawala ang lotion namin ni Lulu? sir, hindi ko kinukuha yun. Hindi ko ugali manguha ng hindi ho sa akin. Daling, 3 lang tayo rito. Dahil pinagbakasyon mo sa probinsya ni Jose. Sino kukuha ng lotion namin? Hindi ako magnanakaw, sir. Mahigit 20 taon na ako naninilbihan sa inyo kahit minsan walang naibintang sa akin ganyan na mga magulang niyo. Ang mahal nun. Sir, hindi ko nga po talaga kinuha. Alam ng Diyos yan. Umalis ka na rito. Sir Rolly, Ayaw na kitang kasama. Lumayas ka na! Ano pong sabi ni Sir Fausto, Nay? sundin ko na lamang daw yung anak niya. Parang ang ampi pa siya sa anak niya. Kahit mali naman si Noli. Malamang po, Nay. Siniraan kayo ni Noli sa daddy niya. Ang ikinasasakit ang loob ko, Nestor. Hindi isinaalang-alang ni Sir ang mahabang panahon na pagsisilbi ko sa kanila. Mas naniwala pa siya sa anak niya na magnanakaw ako. Siguro, Inay, talagang gusto ni Noli na mawala kayo doon. Para wala nang magsumbong sa daddy niya ng kanyang mga kalukuhan. Nay, yun din ang tingin ko eh. Pero naging tapat ako sa kanila. Ragsay ko ang langit. Huwag na ho kayong umiyak. Limutan nyo na yon. Dumito na lang kayo ni Pe sa probinsya. May trabaho naman ako at may maayos na sahod. Patutulungan ko na po kayo sa pag-aaral ni Pe. Gusto ko mag-part-time job, Kuya Nestor. Ikaw? Para makatulong din ako sa mahagastusin natin. Gaga ka! Ay! Aray! Aray! Oh! Bakit ka mananuluto? Sino may sabi sa'yo itapon mo sa buko? Ha? Sino? Sino? Aray! Wala na talagang importante sa'yo kundi ang bisyo mo! Walang iya! Buti alam mo! Mas napaliligaya ako ng droga, no? Kesa sa'yo! O, di maghiwalay na tayo? Hindi na ako makakatagal na kasama ka! O, di maghiwalay! Hindi kita kailangan! Ay! Sir Fausto! Kumusta ka na, Daling? Ayos naman ho, sir. Nagtitinda ho ako ng almusal at merienda sa harap nitong bahay namin. Ang panganay ko naman, may maayos na hong trabaho. At ang bunso ko naman, nag-working student ho. Patawarin mo sana ako, ha? Dahil hindi ako naging makatwiran ng paalisin ka ni Noli. Hindi ko
ko man lang naisip ang pagiging matapat mo sa amin ng mahabang panahon. Naku naman, sir. Kalimutan na ho natin yun. Ay, kumusta na nga ho pala sila ni Lulu? Bumalik na si Lulu sa mga magulang niya. Ho? At si Noli naman, nasa rehabilitation center. At baka makulong siya pagkatapos niyang gumaling. Diyos ko. Dahil sa kapitbahay niyang muntik na niyang mapatay. Yun ang naging bunga ng pagdadrugs niya. Tama ka. Galing, Sir, wala na kaming kasama ng ma'am mo. Maaari kayang bumalik kang muli sa amin. hindi na ako sumama kay Sir Fausto. Hindi na kasi pumayag ang aking mga anak. At ayoko na rin magkalayo pa kami mag-iina. Kaya nakontento na lang ako sa kung ano ang meron kami. Ngayon ay tapos na sa kolehiyo ang aking bunso at mas nakaluluwag na ang aming kalagayan. Ako po si Daleng at ito ang aking buhay. Malaki ang kayamanan ng taong tapat. Hindi man sa lupa, naroon naman sa langit. Mga nagsiganap, si Kid Del Carmen Amor, Phil Cruz, Junel Benamin, Rosana Villegas, Jun Legaspi, at Susan Robles sa papel na Daleng. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko nang nag-aruga sa akin. Ngunit dahil strikto, natuto akong magrebelde at humanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo. Miguel! Yo, ano ikaw? Ikaw ang matapang, ha? Inaamo mo ba ako? Mga damo ka? Ay ko, ba? Lasing na lasing ka na naman. Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si Mama dahil sa'yo. Sino ka para pauwin ako, ha? Bilisan mo! Ano? Gina! Ay, naku. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi nakatiis ang matanda. Hoy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, apo, halika. Tutulungan na kita. Ma, sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong susunod dito. Hindi mo naman kayang iuwi itong mag-isa eh. O, hindi hihilahin ko siya papauwi. Teka, bitiwan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Ha? Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Aray ko, sakit ang ulo ko ah. Miguel. Apo, ito oh. Ano yan? Migup ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May 7:00 na. Oh, ito. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. Ay, nako.
Kaya umaabuso yan kasi. Ini-spoil nyo. Nako, Gina, aga-aga. Huwag ka nga maingay dyan. Ay, Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Ayoko na, La. Nawala na ako ng gana eh. Ay, kakaunti naman ang nahigop mo, Miguel. Ma, wag mo kasi binibaby yung apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Abi, kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita nyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel, bilisan mo. Pare, tagal mo. May trabaho ko eh. Uy kami, wala. Oo naman kambay lang kasi tayo. Sa bagay. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin itong si Aris Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan, ha? May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumihag sa puso ko. Dilag. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap ka rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Oo. Ayos, tara. Wala pa rin dumadaang sasakyan. Nangangalay na ako katatayo dito. Hi, miss. Sino ka? Aris. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit ba ako nilapitan nito? Sige. Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ako na lang magpapangalan sa'yo. Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano pare, kaya pa ba? Mataray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako dito sa barkada ko. Aalis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Ay, may paparating na sasakyan. Sasalubungin ko na lang para makasakay na ako. Uy, pare, tinalikuran tayo. Sige lang. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman parang unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumabas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, hilahin mo kaagad. Ha? Kami na bahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Huwag ka maingay. Dadaan ka sana namin sa Santang Dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo bang matagal na ako nang gigigil sa'yo? Ha? Miguel! Kayo sa Oy! akin! Ang tinatayo-tayo mo dyan! Busalan mo bibig nito, ingay eh! Kaya bitipan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw! Ibaba mo na yung zipper mo! Ano? Ang bang-bang mo. Gawin mo sa akin! Ma, baka humaba na yung leeg niyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gina eh. Ay, baka kung saan na inabot ng kalasingan yun. Paano
kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka pa nagsasalita ng ganyan. Nay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Teka, ayun o. Tumatakbo papunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Eh, kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Oh, Miguel! Lola, Bakit kayo ka lang? la, itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, la. Sino? Ay, sino naghahanap sa iyo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka puro putik yung paa mo. Auntie Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudoroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Hoy, pulis ba itong nakatayo sa labas ng pinto natin? La, hindi, huwag niyong sasabing narito ko. Huwag, nagmamakaawa ako. Ito na nga bang sinasabi ko, Ma? Kita niyo na? Diyos ko. Diyos ko, bakit? Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siyang nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin? Wala namang maitutulong yung kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit na manalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay mabubulok siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Ay, hanggang ngayon ba naman? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Pasaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga. Sana nga. Dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babaeng yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, apo. Tiisin mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, apo, ha? Makakalabas ka rin. Hindi. May awaan Diyos. La, ayoko rito. Gusto ko nang umuwi, la. Isama niyo lang ako. Kaso hindi maaari, apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang na mangyayari to. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako, la. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Eto na nga siya. Paparating na. Wala naman kayo mapagsidlan ng tuwa. Ay, halos 1 taon di siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi... La? Miguel! Naku, Miguel, apo. Halika, pasok ka. Pinagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Apo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Damswelto ka sa kaso. Patawarin niyo ako, la. Oo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, apo. Tayo. Sige na, tumayo ka Patawarin na. niyo ako, la. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoong nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tanda na ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, auntie, lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako.
pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyaring yun na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga ang sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan nating matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa po'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yudel Benabin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Carmela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po'y isang guro at byuda na sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Here I am, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Briggs. Rex, I'm pregnant. What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Sana buntis ako, ano magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Ikakasal na kami ng girlfriend ko. At saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas nun. Kaya may nangyari sa atin. Anong gagawin ko? Eh kung gusto mo, ipa-abort mo yan. Aray ko naman, bakit mo nananampal? Dahil malandi ka. 19 ka pa lang, nagpabuntis ka na? Ikaw rin naman 19 na mabuntis ka, ate. Sobra ka. O yun na nga. Nadisgrasya na ako. Gumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Panibagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay inay. Bakit, Shane? Anong dapat kong malaman? Nay, Sabihin mo, ano yun? Cherry. Ang bunso nyo, Nay. Buntis. Ano? Bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral? Sabihin mo, sino ang ama ng dinadala mo? Nasaan siya? Hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit ka pumatag sa may asawa? Pinata po siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya
Kaya po may nangyari sa amin. Diyos ko. Una, itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Patawad po, Nay. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Anong kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya dito ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Minahal namin sila ng kanilang ama. Binusog sa pangaral. At nang pumanaw si Pulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sina Cherry at Shane. Pero bakit ganito pa ang ginawa nila? Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang. Sadya lang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Kuya, Ano ngayon ang plano mo para kay Shane? sa kabila ng lahat, pag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Cherry. Kumusta? Nag-start na po ako sa trabaho ko sa call center, Tio. Mabuti naman at natanggap ka. Kaya nga ho eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan naming mag-ina nang hindi umaasa kay inay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang mga pamangkin, maging aral na sa inyong nangyari upang maging maingat na kayo at huwag maging mapusok. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate, Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya, tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Ay, hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yon. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ako ng aking mga anak at ng mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na ba ako, pwedeng hindi ka na magturo dahil ako na mag-asikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon, wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking propesyon. Cherry, ang dami mo yatang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ako ng mga kailangan namin ni baby. Pati na rin ng mga kailangan natin dito sa bahay. Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan. Mag-ipon ka. Para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. At saka ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay.
Kaya na ba ng budget mo? Opo. Nay, salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Kahit na nabigyan ko kayo ng kahihiyan, inalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay na makita ang class guide ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis. Ay, totoo yun, ate. Dahil doble nga ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi lang para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho para sa amin ng baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos. Tutulungan naman kita. Ay, totoo, ate? Oo, totoo. Tutulong ako sa mga pangangailangan mo. Napasyal ka, Willie. Dinadalaw kita, Carmela. Namimiss kasi kita. Ikaw talaga. Puro kabiro. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso. Kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan ba mga nanay nila? Si Cherry, na mami ni Eileen, nasa office. Yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university, nag-enroll. Carmela, sabihin mo nga sa akin, talaga bang maligaya ka na sa buhay mong ganyan? Kaligayahan kong tulungan ng aking mga anak upang maging matatag sila. Pati na ang aking mga apo. Ang dami niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni ate, Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Hindi sobra-sobra pa yan eh. Hindi nga po alam ni Inay na may handaan ngayong graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinaalam? Kasi Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. May handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nag-ayos na lahat. At may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Oh, bakit mo inilabas yung medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Oh, Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuting guro, kundi higit sa lahat, sa pagiging ulirang ina. Tama po si Shane, Nay. mga anak ko. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak.
Sana ay may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.